Hi guys! Kamusta kayo? Welcome to my vlog! At ayun guys, mga nag-aantay ng vlog ko ngayon, huwag na kayo mag-PM, eto na, i-upload na. Gusto ko lang pala batiin yung mga bago kong followers, yung mga bago kong friends, at ayun, sa mga nag-PM, hindi ko lahat kayo mare-reply kasi sobrang dami nyo. Pero thank you, sobrang appreciate ko kayong lahat, at sana mas dumami pa tayo. At yun guys, kanina pagkagising ko, lumabas ako at nakita ko yung kasama ko nagpapainit siya ng likod. At yun, pinapakita ko lang sa inyo ang dragon fruit na tinanim ko. Ayan, sad to say kasi namatay yung mulberry ko. Diyan ko lang muna sila tinanim kasi ililipat ko rin sila sa lupa kapag tumubo na sila. Kaya gusto ko talaga magkaroon ng dragon fruit na namumunga na sarili kong tanim kasi nga ang mahal ng dragon fruit i-favorite ko pa naman. At ayan guys, nagpapainit ng likod yung kasama ko kasi nga masama yung pakiramdam niya. Kapag gabi kasi nilalagnat siya, hindi ko alam, baka nabarang to. Wag naman sana. Pero medyo gumaling naman na siya kasi nga lagi ko siyang pinapahigop ng sabaw ng gulay. Tapos pinapainom ko rin siya ng gamot kapag nilalagnat siya. Siguro gawa na din ng matagal na siyang hindi nagkakasakit kaya sumuko na yung katawan niya. At ayun guys, daming bulaklak dyan. Alam mo yung tawag sa bulaklak na yan? Buto-buto yan sa amin. Ay, ang bastos. Pero hindi ganun talaga yung pangalan niya kasi nga parang ka-shape niya. At ayun guys, nagdamo-damo na muna kami dyan. Tinutulungan ko siya guys yan. Pa-stop-stop lang ako pag nag-video ako pero tinutulungan ko talaga siya. At alam niyo yung kasama ko, masipag lang yan pag sa harap ng camera. Eto na naman ako mamaya. Panood niya na naman to. Magagalit na naman yan sa akin. Buti na lang maganda yung panahon yan. Hindi na maulan guys. At nakakagala-gala na kami sa labas. At yan guys, alam niyo yan, pansit-pansitan yan. Gamot yan sa UTI, gamot yan sa high blood, gamot yan sa high cholesterol. Yun lang, di ko alam kung saan paggamot yan, pero gamot daw yan guys. Ang dami niyan dito sa paligid, grabe. At alam nyo ba na ginagawa din yung salad? May nakita kasi ako niyan may mga nagpo-post na ginagawa nilang salad yan. Masarap daw talaga yan. At syempre dahil gamot, kaya kinakain din talaga nila. Pero guys, alam nyo ba na pag sobra ka ng herbal or nasosobrahan ka ng mga herbal, nakakasama din yun. Kaya dapat medyo moderate lang. Yung mga dahon na pinapakuluan, hindi naman siya required na araw-araw mong gagawin. Mas safe pa din talaga kapag katubig. Oo, nakakatulong siya, pero may nabasa din ako na medyo pangit din siya kapag nasobrahan ka. Research ko lang. Mahilig din kasi talaga ako mag-research or magbuting-ting ng mga Kapag may gusto kasi akong matutunan or malaman yun, sinesearch ko agad kay CC o di kaya kay ChatGPT. Di ko alam kung legit sila, pero feeling ko legit naman. At so, ayan guys. Alam nyo ba na ang bait ni Jumel today yan? Nagbiak siya ng kahoy or nagsibak siya ng kahoy guys. Tapos kapag inuutusan siya, nasunod siya. Nasa mood siya ngayong araw, sa totoo lang. Tapos kanina, inutusan ko rin siyang bumili ng Coke. Ayun, bumili siya. At nakakatuwa nga kasi tuwang-tuwa siya. Binigyan siya ni Auntie Beng ng candy. Pagdating niya, tuwang-tuwa siya. Ang cute lang ni Jumel. May times na pag wala siya sa mood, hindi mo talaga siya makausap. Yan. Madalas nagtatago lang siya sa room niya. At ayun, after namin magkape, naggayak na kami. Pupunta kami ng bayan, guys. Mamimili kami ng panglumpia kasi may order kami bukas. At yun, salamat po sa mga umorder. At nakakatuwa lang kasi nagustuhan nila yung lumpia namin. Maraming salamat. At ayun, sa mga gusto umorder or pag may occasion, mag-PM lang kayo sa amin at gagawan namin kayo, guys. Medyo maganda yung panahon ngayon. Walang ulan. Pero naulan-ulan siya, pabugso-bugso lang. Siguro dahil talagang tag-ulan na talaga ngayon. Buti na lang yung kasama ko nasa mood siya mag-video guys. At ayan, kaya kinukuhanan niya yung mga magagandang tanawin. Sabi ko sa kanya, kunan mo yung mga magagandang tanawin maliban sa akin. Charot. Mamaya may mag-react na naman dyan. Kala mo naman maganda, hindi naman. Syempre joke lang yun. Mamaya baka isipin nyo totoo, diba? At ayan guys, favorite spot ko talaga yung bridge ng Ibahay. Kung nakadaan kayo dyan, maganda talaga siya guys. Feeling ko lalo siyang maganda kapag nasa drone. Kasi may napanood ako noong nakaraan na nag-vlog na kinuhanan niya ng drone yung bridge ng Ibahay. Ang ganda.
Pero hindi na ako nangangarap nun. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi ako marunong gumamit. Kaya okay na sa akin na pa cellphone na lang. At ayun guys, andyan na kami sa palengke. Bumili lang kami dyan ng gulay, tsaka baboy, tsaka iba pang sangkap para sa lumpia namin. At dyan kami lagi nabili sa kanila. Nakakatuwa lang kasi syempre, pag suki ka na, diba? Alam mong maganda talaga yung quality ng karne na ibibigay sa'yo. Kasi minsan nabili kami sa iba, nakakainis kasi parang iba, mga reject yung binibigay. One time, nakabili kami yata dyan, hindi ko alam kung saan pwesto yun, hindi ko na maalala. Yung binigay sa amin, pangit. Parang daming pigsa ng baboy. Pero syempre, hindi naman siguro kasalanan ng tendero na nagkapigsa yung baboy, di ba? Kasalanan ng baboy kasi hindi siya nag-ingat sa katawan niya, kaya nagkaroon siya ng pigsa. Ay nako. At ayan, sorry guys, medyo napahaba na naman ang video ko na to. At kung nakaabot kayo sa part ng video na to guys, yan. Siguro magtimpla muna na kayo ng kape. Pwede nyo i-post muna, tapos papanoorin nyo na lang ulit kapag naghihigop na kayo ng kape. Grabe no, demanding guys no. At yun guys, pagdating namin yan. Hindi ko alam pagdating namin, yung kasama ko nagbiak na pala siya ng nyog, yun, or balat ng nyog. Kasi hindi talaga ako marunong sa ganyan. Kahit pa ulit-ulit kong gawin, hindi talaga ako marunong. Siguro, isang nyog, aabutin ako ng siyam-siyam. Pero siya, dalawa na yung nabalatan niya. Sisiw na sisiw lang sa kanya. Galing. Pero matututunan din natin yan. At guys, nakakatawa kasi si Jumel, din na pinagkudkud kami ng niyog, diba? Napakasipag. Pero guys, natutuwa talaga ako kasi syempre napapansin ko yung progress niya. Dati halos hindi mo talaga yan makausap. Ngayon nakikipag-usap na siya. At kapag utusan mo lang siya ng ng mahinahon lang, nasunod talaga siya. Minsan iniisip ko, wala talaga tong wala talaga tong sakit eh. Parang nagpapanggap lang na may sakit eh, para hindi mautusan. Pero hindi guys. Lagi kong pinagpipray na sana isang araw magising siyang magaling na talaga siya. At yan guys, ang ulam pala namin kanina ay Bicol Express. Yan, Bicol Express, own version. Pinalagpat lang yan guys, yan. Pacham lang naman ako magluto. Hindi naman talaga ako chef eh. Ang ginawa ko dyan, yan. Nagpamantikala ako ng mga taba ng baboy, saka ko ginisa yung mga sangkap. Tapos, nung luto na, yan, nilagay ko na yung ibang kasama na laman. Tsaka, sinangkotsa ko siya. Alam nyo guys, kapag sa mood lang talaga ako magluto, masarap talaga yung niluluto ko. Pero pag wala ako sa mood, ewan ko ba, pumapangit yung lasa. Kahit na tansya ko naman, tansyameter lang naman yung gamit ko lagi. May times talaga na na hindi talaga siya masarap kapag wala ako sa mood. Kaya kapag nagluluto ako, dapat nasa mood ako. Dapat maganda yung mood ko para masarap yung niluluto ko. At ayan, nilagyan ko lang siya ng konting bechin tsaka asin. Kinuntian ko lang yung bechin kasi sabi nila nakakalambot daw yun ng buto guys. Nakakadurog daw yun ng buto. Medyo soft pa naman ang buto ko. Medyo malambutin pa naman ako. Isang tulak mo pangalan, tumba na ako eh. Alam nyo ba guys na nung bata ako yung pinakalampas sa amin. Pag nag-aaway kami ng mga kapatid ko, isang tulak lang nila sa akin, tumba agad ako, hindi ko alam. Tapos, dahil natumba na ako, ayun, magpapanggap na lang ako na nahimatay para maawa sila sa akin, diba? Tapos hindi na ako babangon. Kunwari, nahimatay na talaga ako. Tapos yun, kukuha na sila ng tubig, tapos pabamangunin na nila ako at papainumin nila ako ng tubig, tapos sasabihin nila sa akin, okay ka lang, okay ka lang. Yun. Tapos after nun, okay na kaming ulit magkakapatid. Diba? Ganun pala yung strategy guys. At yan guys, ang daming gata. Yan. Huwag kayong mag-alala kasi papalaputin pa natin yan. Kasi may isang sangkap pa na hindi nalalagay. Yun na yung sitaw. Kasi mas masarap talaga yung yung purong-purong gata. 2 nyog kasi yung ginamit namin yan guys. Tapos ayan, naglagay pa ako ng ng chili flakes pala. Chili flakes. So bagay, isa lang naman yun, diba? Kasi nga, nung tinikman ko siya kanina, diba, may nilagay na kaming sili, pero pero hindi siya ganoon kaanghang, guys. Kasi pag sinabing Bicol Express, diba, maanghang siya. Actually, hindi rin siya ganoon kaanghang kahit nag-add pa rin kami ng ng chili flakes. Pero ako kasi ayaw ko rin ng sobrang anghang. Yung lang, kasama ko lang yan. Gusto niya maanghang na maanghang, ewan ko ba. Pero hindi naman siya nagkakaalmoranas. At ayan na guys,
pinalapot ko na yung gata dyan. Parang niluto ko muna yung gata ng mga siguro nasa 10 minutes na pakulo bago ko nilagay yung sitaw. Tapos yan, pinakulo ko lang siya guys hanggang sa lumapot siya at hanggang sa maluto yung mga sahog yan. At nakakatuwa kasi nga, sarap naman sila sa luto ko guys. O diba? Achieve. Sabi ko naman sa inyo kapag maganda yung mood ko masarap talaga yung niluluto ko. Kaya wag niyo na akong paglutuin kapag hindi maganda yung mood ko. At yun guys, dito ko na lang pala tatapusin yung vlog ko na to kasi medyo mahaba na. Baka maumay na kayo. Bigla niyo ako i-unfollow. Ay wag naman. So ayan, thank you ulit guys. At ayan, mga ano yan guys, mga dove or kalapate yan. Sa kapitbahay yan. Thank you for watching.